Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Sibig pa'y po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan talakayin, pag-usapan upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Sibig pa'y po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Philippines, good evening. Hi, Miss Universe. Gandang gabi po. And welcome now to the program, Your Honor, please. Ito po sa Broad Streamcast Communicators. Ako po si Ben Paipon, inviting you now to join us mula alas 8 hanggang alas 10 ngayong gabi. And today is July 19. Para may mga nagbe-birthday ho ngayon. Katulad po ng ating kasama sa BSC. Walang iba kundi ang aking partner, kasunod, sinusundan, itatabin dito sa BSC. Mr. Sammy Cabot is his birthday today. Kanya ngayon pa lamang, Sammy, happy
Happy birthday to you, my friend. Ah, pwede na po ba? Magpadala ka naman ng pansit dito. Happy birthday, my friend. And may you have more birthdays and blessings to come. Okay? Sige, mga kababayan, today ang issue po ay wala na, talagang mukhang hindi na po mapigilan itong Delta variant. The Department of Health and medical experts are telling us that there are already 35 cases of the Delta variant in the Philippines. 3 na po ang namamatay, and we do not know what will happen next. So, ito ho ang totoo. Di na po siguro mapipigilan. It is now in the country. Ano ngayon? Anong gagawin natin? Hindi po lingid sa kaalaman ng ating mga government officials. They know the response to the Delta variant po, mga kababayan. Ano po? Alam po nila na kailangan stricter border controls. Alam po nila yan. Pwedeng imposition of lockdowns muli. Okay? Rigid testing and tracing. Alam po nila yan eh. Genome sequencing. They know that. At syempre po, yung alam na po, memorize na po ng lahat. Compliance with health protocols. Washing of hands, wearing of face mask, and wearing of the face shield. Social distancing. Alam na po ng mga kababayan natin yan. Memorize na po nila yan. Tanong ho dito ngayon, mga kababayan. Is the government ready to impose a stricter lockdown? Hindi na muna yung stricter border control sapagkat dapat lamang po yun. Hindi naman po apektado ang mga kababayan natin mga Pilipino. Kung hindi, yung mga foreigners na gusto pumunta dito. O kaya mga Pilipino rin na gustong umuwi. Pwede naman po silang pagbawalan muna kung wala pong sapat na dahilan para makapasok dito without health protocols. So, kung alam na po ng ating pamahalaan, are we ready to implement stricter lockdown and choke the enemy once again? Ito'y isang tanong po na kailangan sagutin sapagkat hindi po pwedeng hindi mangyari ho ito eh. Kapag ka nagkaroon ng lockdown because of the Delta variant, automatic po yun, mga kabayan. Automatic po yan. Machuchok ang ating economy sapagkat walang lalabas sa kanilang mga bahay-bahay. Mga manggagawa ho natin will be confined sa bahay. Hindi po pwede pumasok sapagkat magkahawa-hawahan and so on and so forth. So, are we ready to impose a stricter lockdown and choke the economy again? Are we ready for the worst? Ano po yung worst ho, mga kababayan? Ang pinaka-worst dito po, yung forced hunger, unemployment, high prices, etc., etc. Handa na po ba ang ating pamahalaan po dito? Kayo po, mga kababayan, are you ready with the worst, which has yet to come? Ito po ang pag-aaralan natin pare-pareho sapagkat it looks like
hindi na po talaga mapigil. The Delta variant is already in the Philippines. Ang problema po, hindi natin alam. Kaya nga po, hindi natin alam kung saan po sila nandoon. Saan po yung virus umaatake po. Sapagkat there is no tracing, there is no testing. Hindi alam ng ating pamahalaan. Hindi nga alam kung talagang 35 lamang po ito eh. Yung mga namatay, alam na po ba natin ang bilang ng mga ito? There is no guarantee that the government knows exactly the data about the Delta variant. Kanya ho, nakakatakot ito mga kababayan sapagkat hindi bumababa ang cases ho ng COVID virus sa ibang mga probinsya. Nagla-lockdown nga po sila, nag-ECQ na nga po sila eh. Eh dito sa Metro Manila, nagkakaroon po ng ang trending pagbaba. Pero bago tayong pakasigurado dito, ang sinasabi ng mga eksperto, hindi na mapigil ito. Kaya nga nagtataka ang ating mga eksperto sa medisina. Bakit po pinapayagan kaagad ang mga bata na pumunta na mamasyal na, maglalaro sa mga parke natin, sa Marikina? Nakitaan natin na talagang napakaraming mga bata naglalaro na po sa parke. Eh paano kung may virus dyan? May Delta variant dyan? Kawawa naman po mga bata, mga kabataan. I think the government should really impose stricter measures now. It has to be proactive. Sabi nga po ng Okta Research, kailangan po proactive. Hindi po yung pagka nandyan na, doon naman po gagalaw. I think Madam Vergere mentioned this in a press briefing today. Dapat, sabi po niya, mas nauuna by one step ang gobyerno sa Delta variant. But it looks like mga kababayan, hindi nangyayari eh. Bakit? Hindi natin alam kung saan nandun yung virus. Ibig sabihin, kulang po tayo sa tracing. Kulang po tayo sa testing. So these are the problems confronting the country today. Sana magiging mas proactive talaga tayo sapagkat Indonesia is overwhelmed right now. Thailand, nananawagan na ang kanilang mga nationals na pababain na po ang kanilang prime minister. You see? All because of this virus. May pandemic din po sila doon. Eh tayo naman matagal na natin pinapanawagan ito mga opisyalis natin. Wala naman pong gustong bumaba. Lalong-lalo ng Pangulo. Gusto pa nga maging Vice President Anak ng pating na buntis na hindi po mapapanganak. Grabe talaga ito, mga kababayan. Alright, anyway. This is the issue today. The Delta variant is now in the country at hindi na po mapipigilan ito. Are we ready for this? Abangan natin ang sasabihin po ng ating IITF, ng Department of Health. Pero ang sabi po ng iba, dapat ang ating Secretary of the Department of Health, dapat talagang mag-resign na ito. Ayaw naman po mag-resign dahil bine-baby ng Pangulo ang virus talaga. Kaya ang virus dito si Mr. Duque po. Mga kababayan. 3 die with the Delta variant. 35 cases have been registered already sa talaan po ng Department of Health. Ang tanong, is it surging na? Talaga. Alam po ba ninyo, ang bilis ng transmission nito Kaya mahawaan po ang 8 katao sa isang upuan lang. Ganyan katindi ang Delta variant na ito. 8 katao ang pwedeng hawaan sa isang upuan lamang. Okay?
So, sana ho, pag-aralan mabuti ito ng ating pamahalaan sapagkat overall, ang kaso po ng COVID dito sa ating bansa, umaabot na sa more than 1,500,000. Actually, 507,000 na po. 1,507,000 oh, ang COVID virus dito po sa ating bansa. Sabi ng Okta Research, dapat po ang DOH should now go to the hotspots, like Mindanao, the Visayas, part of Iloilo where there is now the ECQ na na-deklara na po ang Iloilo under GCQ, under ECQ, which means the COVID virus is surging in that city po, mga kababayan. Walang genomic surveillance, hindi po ginagawa. Yan ang sinasabi po ng Okta Research. They are telling us we are seeing what happened in the past. Ito ang sinasabi ng Okta Research. We do not know what's going on right now. Hindi natin alam kung ano ang nangyayari na po ngayon. That is why we have to be proactive. Yan po ang tagubilin ng isa sa mga Okta Research Team, Dr. Guido David. Okay? Ayos. Alright, yan po mga kabayan ang first issue po natin ngayong araw na ito, ngayong gabi sa ating Your Honor Please. Matindi po ito, but we are not trying to alarm the Filipino people, pero dapat po natin malaman na ang Delta variant na kinatatakutan po natin ay nandito na ho. Uulitin ko po, 3 na po ang namamatay sa ating mga kababayan. 35 ang nakitang meron na nagpositibo na po sa Delta variant. Pero hindi naman po talaga sinasabi kung saan nandoon ang mga ito. Ito ang problema ho natin. There is no exact location. O hindi katulad po na nagre-report ang mga kasama ho natin sa radyo nung araw. Ang unang bungad nila exact location! Paalala ko yung aking partner nung araw sa makabilang buhay na ni paring Jun Tanya. Siya ang nagpauso niyan. Exact location. Alright, mga kababayan, batiin natin muna ang ating mga taga-subaybay na nakikinig na po sa ating programa. Your Honor, please. Katulad po ni Josephine Roquero. Ma'am, good evening. Hello, Sir Ben Paipon. Good evening po. And Miss Universe and Your Honor, please keep safe and take care of your health. Blessed Monday. God bless and God first. Thank you very much. Jomar Maymar. Good evening po, Sir Ben. I'm watching po from Pasay. All right. Tinawagan kita kanina. Hindi ka nakasagot. But tomorrow mag-usap tayo, ha? Jomar Maymar. Alright? Magandang gabi sa iyo at sa iyong pamilya. Ito, si Josephine Roquero, nagpadala ng isang emoji, tatalon-talon. Ganda. Thank you very much, Ma'am Josephine. Good evening. Okay? Sino pa ba itong mga ito? Okay? Jomar Maymar, si Ed Bausa, and two others are also watching. Ed, magandang gabi. Natanggap mo na ba ang pinadala kong sulat? Marami na rin pong nakikinig at nanonood sa mga biktima ng OLA, ng loan sharks. Ito yung online loan sharks. I believe ito po yung mga bagong biktima ng loan sharks, no? Mamaya mag-uusap-usap tayo, ha? I will have some messages for you. All right? Marco Joseph, good evening po, sir. Tata. Sir Tata. Sir Tata Ben. Marco Joseph. Ako po yung dumudulog po sa problema ng mga biktima ng online lending. Ano bang nangyari sa iyo, Joseph? Marco Joseph. Okay, mamaya
magbibigay ako ng mensahe para sa inyo. Please comment, like and share. Salamat po, sabi po ng Broad Streamcast Communicators. Ed Bausa, watching from San Jose del Monte, Bulacan. Good evening po, Taben. At sa mga taga-pakinig sa Your Honor, please. Okay? Ed, thank you. Thank you very much and good evening to my friend. Natanggap mo na ba yung ginawa kong sulat? Ha? Let me know. Tata Ben, Sir Tata Ben Paipon, kami po kasama ng aming grupo ay makikipag-ugnayan ngayon sa programa po para sa agarang aksyon ng problema ng karamihan ng ating kababayan sa online lending. Nako, para talagang marami na po mga nagiging biktima ho nito. Hindi ko malaman kung bakit dumadami. Tuloy-tuloy naman po ang ating pasabi na wag muna kayong pumasok dyan. Kasi wala pang batas talaga eh. Meron pong batas, anti-cybercrime. No? Pero ang ginagawa po ni Win Gatchalian to criminalize the activity of loan sharks. Lalong-lalo na yung abusive debt collection, yung bang pananakot, panghihiya na ginagawa ng mga loan sharks, yung mga collecting agents po nila. Ha? Alam po ninyo yung mga bagong mga biktima ng OLA, yung online lending or biktima ng loan sharks. Natulungan na po namin yung first batch ng mga biktima. Nadala na po namin yan sa National Bureau of Investigation. Actually, sinamahan namin sila ni Mr. Perfecto Bordalio. Sinamahan namin ni Perry. Mr. Perfecto Bordalio sa National Bureau of Investigation. Nag-file ko kami ng formal complaint. And this should be ito po ang dapat gawin ng mga online victims muli. Marami pa pong mga madadali ho dito, bibiktima ho dito kung hindi po ninyo abatan. Hindi, kailangan mag-file ho kayo. Mag-file po kayo ng reklamo, formal complaint, either sa NBI, sa ngayon na wala pa yung batas na ginagawa ni Senator Sherwin Gatchalian. Kailangan meron pong mag-file ng formal complaint sa NBI, Philippine National Police, or National Privacy Commission. Meron din po akong video na ginawa para maalalayan po kayo sa mga katanungan ninyo. Nasagot na ho namin ano bang gagawin ho kung ako ay biktima ng online lending. Nandun ho sa video natin. Hanapin lamang po ninyo sa YouTube ni Ben Paipon. Okay? Ben Paipon. Pagka napanood na ninyo yan at meron pa kayong katanungan, then let us know. Okay? Pagtanong po kayo dito at sasagutin po namin sa inyo. But bilang panimula, kailangan mapanood po ninyo yung video na nandyan sa YouTube. Okay? Video ni Tata Ben Paipon. Sa YouTube po yan. Okay? Para hindi pa ulit-ulit ho, para makasave tayo ng oras. Pare-pareho. Okay? Mahirap naman po kasi maya't maya iba-iba ang aming sasagutin individually. Ay hindi na, wala po akong talagang sapat na panahon for every all. Kaya, inarapat ko na magsagawa ng video para sa inyo. Panoorin po ninyo yung YouTube po natin. Alright? Winnie de la Cruz is watching. Good evening. Patas Balita, kumusta po Sir Ben Paipon? Mabuhay po kayo. Ganon din po sa iyo. Mr. Patas Balita. Good evening. Jane Cruz. Good evening po, Sir Ben. Magandang gabi din, Jane Cruz. Stay safe po, sabi ni Jane. Good evening. Ganon din po sa inyo.
Ganon din po kay Lilian Gabriel. Lilian, good evening. Blessed Monday po, Tata Ben and Miss Universe. Hello, Kuya Andy Lauzon. Stay safe and healthy. God bless us all. At God first. Done sharing na po. Your honor, please. Thank you. Maraming salamat po. Ricky Tisoy is watching. Nasa bahay ka na ba, pre? Ha? Alright, thank you very much, paring Ricky Tisoy. Na-miss mo yung namin, trip namin kay paring Jimmy Tuplano. Ha? Ha? Pero sa susunod, magkakasama tayo kasama si Lilian at ganoon din si paring Andy Lauzon. Okay? So maraming salamat muna kay Jimmy Tuplano and family sa kanilang accommodation sa amin last Sunday and Saturday. Saturday, Sunday. Maraming salamat po. Talaga naman pong pinasundo pa kami dito sa Highball. Pare, thank you very much. Jenny, thank you sa pagkain. Wala ko kami masay. Napakasarap. Puro sariwa. Sariwang dalag, sariwang hito. Meron pong inihaw na hito, meron pong bulallang. Ang sasarap ng isda na inihain na ng tropa ni parang Jimmy. Thank you very much, ha? Meron pang tinola, tinola sa gabi. Naku, talaga naman, may sabaw. Grabe talaga, at saka yung plapa na malaki, inihaw, saan ka pa? Meron pang papaitan, baka ho yun. Naku, talaga naman, Completos Ricardo Sopa rin, Jimmy. Thank you very much. At yan po, matitikman din po ng iba nating mga kaibigan na darating dyan sa susunod. Sila paring Ricky Tisoy, si Lilian Gabriel, at ganoon din po si Mr. Andy Lauzon. Maraming salamat din po sa kanyang mga kasama. Of course, ang kanyang partner, at ganoon din sila Tonyo, si paring sino po ba itong si paring Tom, okay? Nandiyan din po si Konsihal Puti. Nakausap po natin, meron pang isang undersecretary po ngayon ng ating administrasyon. Nasa national security po ito, pero wag na ho natin babanggitin muna ng pangalan. Thank you very much. Napakabuting tao ang mga ere. Si Konsihal Puti, talaga namang down to earth. Ganon din po si Yusek. Thank you very much. I enjoyed talking with you, actually. At marami po akong natutunan, okay? Talagang nasa administrasyon ng Pangulong Rodrigo Duterte, and we had a nice chat with each other. Okay? Thank you very much, Paring Jimmy, for giving us this opportunity to meet with your friends also. Okay? Thank you very much, si Tonyo at saka si Tom. Alright? Maraming salamat po sa inyo. At siyempre po, hindi mawawala ang sumundo sa amin. Nag-drive para kami ay kunin dito sa bahay, dalhin kay Jimmy, from Jimmy's place to my place. Ganun talaga katindi dito. Si Aris. Okay, Aris, thank you very much. At mabuhay ka. Wag ko kayong magpupuyat, wag ko kayong mag-iinom-inom dyan, konti-konti lang, para hindi masira ang trabaho. Okay? Jane Cruz, Delta variant, another pahirap na naman sa atin yan, sir. Talaga. Talaga naman. Marco Joseph, stay safe po, Sir Ben. Ako po, talagang takot ho ako dito sa Delta variant. I had a meeting sana kaninang umaga. Dito po sa City Hall ng Manila. But I decided not to go sapagkat ako'y takot. Hindi bali ng takot po tayo, mga kabayan. Hindi baling takot. Wag lamang po tayong dapuan ng virus. Lalong-lalo na itong Delta variant. Eden Pedralves,
classmate, kumusta ang Tugigaraw, Cagayan, no? Kumusta ang virus dyan sa Tugigaraw? Nagsisurge ba? And then, okay. Good evening. Marco Joseph, mabuhay po kayo, Sir Ben. Sabi ni Marco Joseph, all the victims, ito po ang grupo ng mga biktima ng online lending. Sino bang, ito yung mga bagong all the victims, sino po ba ang head ninyo? Meron po ba kayong leader ng organisasyon na tumutulong para sa inyo? Okay? Kung wala, sumilong muna kayo dito kay Perfecto Bordalio sapagkat organized na sila eh. They know what to do already. Okay? Alam na po nila Mr. Bordalio kung ano ang kanilang gagawin. Okay? Nasa Facebook po yan eh. Hanapin po ninyo si Ginoong Perfecto Bordalio and try to talk with them para sa ikalulutas ng mga problema ninyo. Maaring hindi natin malulutas kaagad yan, but we will find a way. Katulad po niyan, nadala na po namin ang kaso sa Senado sa pamagitan din po ng Your Honor, please, at tropa ni Mr. Bordalio. Nakipag-ugnayan na po kay Win Gatchalan at meron na po siyang batas na ginagawa. Ito'y criminalizing abusive debt collection. At meron na pong napasarado ng mga online firms katulad po ng King ABC Lending Corporation. Ito po yung mga nag-ooperate ng Pondo Loan, Start Loan, Green Loan, Loan Club at Pamilyahan Credit Corporation. Saan po ba kayo umutang, Marco Joseph? Ano po ba yung mga ano ba yung mga loan na yan na nagamit ho ninyo? So, alright. Basta tandaan po ninyo ito. Meron tayong ginawa ng video dyan. Mapapakinabangan po yun. Panoorin po ninyo. At meron po akong mga tagubilin kung ano ang dapat gawin kung sakasakaling biktima po kayo ng online lending or yung mga loan sharks. Okay? Nasa YouTube yan. Hanapin nyo Ben Paipon. Alright? Okay. So, itong panukalang batas na ginagawa po ni Win Gatchalian ay SB 2287. Ang parusa po dito is 5 years imprisonment at meron pong penalty or fine of up to 2 million pesos. Okay? Ayan. So, abangan na lamang po natin. But importante dito, makipag-ugnayan po kayo sa lead organization ng mga all victims. Walang iba kundi si Ginoong Perfecto Bordalio. Matutulungan po kayo kung ano dapat ang mga gagawin ninyo. Aside from the fact na panoorin po ninyo yung ating video na ginawa. Okay? Marco Joseph, okay? Alam mo na kung anong gagawin mo dyan. Ricky Tisoy, pray, God bless, good evening. Chincha Busle is watching. Ma'am Chicha, magandang gabi po. Good evening po, Sir Ben. God bless po. Nandyan na rin po si Ma'am Eve M. Ramos. Good evening po, Sir Ben Paipon. Your Honor, please. Miss Universe and PSC family. Si Ma'am Eve, ang sarap-sarap naman po ng mga na posts dyan na ipon sa Facebook. At sarap-sarap. Nagugutom tuloy ako, Ma'am Eve, pagka napapanood ko yung mga posting mo. Grabe ka talaga. Benjamin Alejandro, Benji Boy. Magandang gabi, Padre. Si Benji, programa po niya sa umaga ng Linggo, alas 7 ho. Ayan, abangan po niyo si paring Benji Alejandro. Anak-anak ko ito sa radyo at ngayon dito rin po sa ating Broadstream Cast Communicators. Napakagaling, napakahusay na broadcaster po ito. Okay? Benji Alejandro. Mercedes Ma'am Mercy, good evening. Magandang gabi po. Rofino Pablo, magandang gabi po. Tataping. Watching po sila. Good evening po, Kuya Ben.
dito pa rin ako sa La Union. Si paring Joey Ortiz. Malapit na ho kami dyan, partner Joey. Handa-handa ka na. Good evening po, Kuya Ben Paipon and Miss Universe. God bless po. Stay safe at mag-ingat po kayo palagi, sabi ni Ma'am Mercy Ong. Ayan, nandito na rin po. At nasa comment section na po si Christopher De Los Santos. Okay? Ang problema, Tatay Ben, hindi naman naghihigpit ang mga local government, provincial government sa kanilang mga lalawigan at bayan. Maglalabas ng kautusan sa health protocol pero walang pangil. Pwede naman magbukas ang mga negosyo. Ang mahalaga, higpitan ng ang health protocol. Ang hirap kasi, takot manita itong mga tagasita at tagapag-implement ng health protocol. Paano? Makakasuhan sila pagka nag-aabuso sila. Kaya ang nangyayari ngayon, kanya-kanya na lang matira ang matibay. Bahala kayo dyan. Basta papunta ako sa mga probinsya. Madadala ako ng sako-sakong salapi. Christopher, anak ka ba ni Digong? May dala-dala kang sako-sakong pera? Para hanggat maaga pamudmud na ng pera sa butante. Yan daw gagawin ni Tatay Digong. Ay nako, eto pag-uusapan nga natin sandali Pag-uusapan natin itong sako-sakong pera. Namutawi sa mga labi ng Pangulong Duterte ito, mga kaibigan, probably without knowing the effect of such a statement. Sa meeting po ng PDP laban mo yan. Politika ang pinag-uusapan. Pagkatapos, bigla na lang sumabog ang sinabi ng Pangulong Duterte, magdadala ako ng sako-sakong pera, ikakampanya ko kayo, and so on and so forth, my friends. Nahirapan tuloy na muli si Ginoong Harry Roque na magpaliwanag. Anong sabi ni Harry Roque? Nako, hindi naman po, nagbibiro lang naman daw po ang Pangulo. But he was referring to, mangungulekta daw po sa pribadong sektor. Alam po ninyo mga kaibigan, hindi na po dapat sabihin yan sapagkat presidente ho ito Mangungulekta ka sa pribadong sektor para ipamudbod? Pwede po ba yun? Hindi po ba labag sa batas ho yan, Mr. Roque, sir? Talagang natutuliro na ho. Ito mga nasa gobyerno ho natin. Natutuliro sila sa dinami-dami ng kanilang ginagawang palpak. Pag nagkasabit-sabit na ho sila. Patakin mo sako-sakong pera. Nagbibiro? Hindi po nagbibiro Pangulong Duterte ho, mga kababayan. Sapagkat meron siyang dala-dala. Imagine, bayanihan 1, bayanihan 2. Magkaano po ang hindi nila ipinamudmud. At ngayon ho, malapit ng halalan. Nandyan na ho. 160 billion pesos. Pwedeng ipamudmud ho yun. Pagka pinirmahan ng Pangulong Duterte. Anong ibig sabihin nito, mga kababayan? Kapag ka pinirmahan ng Pangulong Duterte, whatever the purpose of that may be, ano man po ang paglalaanan niyan, basta pinirmahan ng Pangulong Duterte, ayos na, shoot na. Ay hindi lamang po sako-sakong pera ho ito, mga kababayan. Barkong-barkong pera ho ito. Ipamumudmod ng Pangulong Rodrigo Duterte. Yan po ay nanggagaling po lamang sa
Bayanihan 1 and 2. Meron pang iba na hindi po ipinamudbud. Nagka-gutom-gutom na ang mga Pilipino. Pero hindi po binigyan ng ayuda dahil gagamitin ang pera sa halalan. So limpak-limpak na salapi po ang nasa baul. Hindi naman po baul siguro. Sa lalagyan ng Pangulong Rodrigo Duterte in preparation for the election. Hindi pa po nating sinasabi at binabanggit ko dito ang posible na ibibigay ng bansang China sa kanya para maproteksyonan lamang ang kanyang kaibigan na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nangako po ang China, proteksyonan kita, Digong. Nangako naman po ang Pangulong Digong, I love you, Mr. Xi. Alam niya buhay na ito. Pero nakakatakot ito, mga kababayan. Sako-sakong pera ang nasa poder ng Pangulong Duterte na nakatagdang ipamahagi sa darating na halalan. Whether he runs or not, mga kababayan, nandiyan na ho. China will give the protection. Ang masakit ho dito, if China is going to interfere in the elections of the Filipino people, ito ho ang abatan po ng bawat Pilipino. Nagagawa na po ang China ang bagay na ito. Nagawa na po ito last election, 2016. There are reports na nakialam, nag-interfere ang bansang China para maihalal bilang Pangulo ang Pangulong Rodrigo Duterte. China has more stakes today, mga kaibigan, hanggang sa darating na halalan sapagkat Mr. Duterte must keep himself in power so that China can consummate their ultimate plan para kuhanin na po ang Republika ng Pilipinas bilang probinsya ng China. So abangan ho ninyo ito, mga kababayan, sapagkat ito po ang plano ng China with President Rodrigo Roa Duterte. That is why the President was very confident in telling the Filipino people, bibigyan ko kayo ng sako-sakong pera. Nagbibiro po ba ito? Hindi ho. Hindi po nagbibiro kagaya ng sinasabi ng kanyang spokesperson. Manghihingi daw po ng donasyon mula sa pribadong sektor. Bawal po yun, mga kaibigan, for the President to do that. Bakit po ginaganon? Bakit po ganon ang sinasabi ng spokesperson niya? Hindi po ba niya alam ang batas? Panginoon ko po. How much is he going to ask the private sector for his campaign funds? Mga kaibigan, tama po ba ito? Pagka ang presidente ang humingi kay San Miguel Corporation, makakatanggi po ba ito? Kapag humingi ng presidente ng saklolo sa Maynila, sa Manila Water, meron po ba silang paraan para tumanggi? Ay nako, Panginoon ko po. Nakakatakot ito, mga kababayan. We are under dictatorship na po. Kuya Ben, nilagnat po ako kagabi kasi naglaba po ako. Bawal pala po yun. Magaling na po ako now. Aba, okay naman pala eh. Sa susunod po, Ma'am Mercy, huwag na ho kayo maglalaba sa gabi. Ipaubayan na ninyo kay Mel. Kay Mel ito, ang paglalaba. Napakabuting tao niyan, si Paring Mel. Maraming salamat po, sabi ni Marco Joseph. Marco, try to monitor. Panoorin ho ninyo yung YouTube na ginawa ko, at nandoon ang mga tagubilin natin. Paano ang gagawin po ninyo pagka kayo ay biktima
ng online loan sharks. Okay? Alright. Hero Robrigado. Si Hero, kasama ko natin dito yan. Ha? Meron siyang programa sa umaga sa Radyo Pilipino naman. Radyo Pilipino. I'm part of that also. Alas 5 ng umaga hanggang alas 6 ng umaga. Parang Hero Robrigado. Alright. Ed Bausa, di ko pa po nakita tabin. Sa messenger ba? Hindi po. Sa email mo, partner. Sa email mo na pinadala sa akin. Sinand ko na sa iyo. Please review that. Kung meron ka pang idadagdag o ibabawas, sabihin mo lang. O kaya pwede mo nang bawasan, pwede mong dagdagan, pero ang kailangan pumirma dyan, yung consignee natin. Alright, thank you very much, Mr. Ed Bausa. Jimmy Toplano, pare ko, magandang gabi. Siyempre Jimmy Toplano yata yan. Kami ang magbabagandang gabi sa iyo. 10 ng iyong mga kasama sa bahay. Hindi ko nabanggit kanina si yung baby bata. Ha? Alright. Thank you very much, Jimmy, sa lahat ng mga ginawa mo para sa amin noong Sabado at Linggo. Thank you very much. Joshua, thank you very much. Alright? Perfecto Bordalio. Oy, nanunood na si Paring Perry. Perry, good evening, my friend. Maraming salamat, Sir Ben Paipon. Okay? Thank you very much also. Mary Joy Margate. Wow, talagang hawak-hawak po niya ang hearts. Napapalibutan ng maliliit yung malaking hearts. Thank you, Mary Joy. Mary Joy Margate. Marco Joseph, maraming salamat po, Sir Ben. Mercedes Ong, Kuya Ben, yun din pong kasalo, lending parehas din ng OLA. Ganon? Kasalo, yes. Kasalo is, ano ito? Ginagamit din po ng mga OLA yun eh. Kasalo. I think I've come across that already. Lending, parehas din ng, kasama sa OLA yan. Okay? Wag na muna kayong makikisaw-saw po dyan. Masalimuot po ang kanilang mga ginagawa. Tatay Ben, may panglaban na po tayo sa mga Chinong supot. Ipapakulam po natin sa mga mangkukulam. Ay, nako talaga. Chris, medyo mahirap-hirap itong laban natin sa mga Chino. Kasi ang kakampiyon nila mismong pangulo natin Nagpagtataka po tayo mga kababayan. Okay? Isang linggo na po na lumabas po yung expose mula sa Similarity. Ito po ay parang organization, international organization na nagmo-monitor po sa mga karagatan natin. Meron silang satellite imaging. Okay? At nakuhanan po nila ang West Philippine Sea kung saan nandun po yung mga sangkaterbang war vessels ng China. At lumabas sa kanilang satellite imaging from above. Kasi hindi naman po sila makapasok dyan sa West Philippine Sea sapagkat maraming mga barkong pandigma ng incheck. Kanya, kinuhanan po nila mula sa taas. Ang nakita ho nila dito sa West Philippine Sea, sa kinalalagyan ng mga war vessels ng China, mga human waste na itinatapon po ng mga barko, ng mga incheck. This has been since last week. Last week pa ito. At nangako na immediately after knowing that, nangako na po ang mga opisyales ng ating pamahalaan na mag-iimbestiga sila
Kasi gusto nilang patunayan na totoo ang kanilang nadinig at nabasa. Nung una, hindi sila maniniwala at talagang nangangatwiran pa ang ating gobyerno. Pero ang pangako nila, mag-iimbestiga. Pero hanggang ngayon po, mga kababayan, wala pa pong sinasabi ng ating pamahalaan kung ano ang result ng kanilang investigasyon. Sa madalit sabi po, mukhang totoo ang report na nagtatapon ang China ng human waste dyan sa West Philippine Sea, teritoryo ng Republika ng Pilipinas. Ano ang ibig sabihin po nito? Ang ating Pangulong Rodrigo Duterte ho, pinababayaan po ang mga incheck na magtapon ng dumi dito sa ating teritoryo. Mga kapwa Pilipino, papayag po ba kayo na ganito? Bababuyin po tayo, binabastos po tayo ng mga tsekwa, ng mga incheck sa ating sariling exclusive economic zone. Okay? Chris De Los Santos, partner, pakawalan mo na mga mangkukulam. Pakawalan mo na. Parang awa mo na pa rin. Pakawalan mo na, pwede ba? Wala nang magawa eh. Hindi sa walang magawa. Walang ginagawa ang ating pamahalaan. Nakakaya na ho ito. All over the world, alam na po ng iba't ibang mga bansa sa buong mundo na binababoy ho tayo, binabastos po tayo ng China. Nagtatapon sila ng kanilang waste, human waste na mga incheck dyan sa teritoryo po natin sa West Philippine Sea. Good evening po, Sir Ben, sabi ni Wilma Zamora. Wilma, good evening ma'am. Thank you very much. Anrox Jane Marglo. Maulan na gabi po, Sir Ben Paipon. Where are you? Anrox, maulan dito rin sa amin. Maulan. Oh. Francis Tika. Magandang gabi po, Sir Ben. Tama po ba sabihin ng Pangulo ng Bansa, panakot lang daw niya ang pagtakbo sa ikalawang Pangulo ng Bansa? Alam po ninyo, mga kababayan, whether panakot lang o hindi, sinong niloloko ng Pangulong Duterte? Kung panakot, sinong tatakutin niya? Ay, naku talaga. Sinong matatakot na tumakbong pangalawang Pangulo ang Presidente? Hindi po kahiya-hiya sa kanya. Oh? From President, magiging Vice President, anong pakayho niya? Kung ito'y libre zona libre halimbawa, which should be the case, no? Kung hindi niya pakikialaman ang halalan, hindi dadayain and so on and so forth, libre zona, ika nga, hindi niya pakikialaman kung sino ang magiging Pangulo, sinong tatakutin niya? Sinong tinatakot niya? Hindi po siya pwedeng manakot ho. At hindi po matatakot ang Pilipino ho dito, mga kababayan. Baka sabihin pa niyang nagbibiro lamang ho siya. Pero yung mga biro ho niya, wala nang naniniwala ho dyan. Ang masakit ho dito, Duterte Sara, tatakbong Pangulo. Kahit sinasabi ng Pangulong Duterte na, ayaw ko maging tumakbong Pangulo ang aking anak na babae pa. Babae pa naman, sabi po niya. Dahil hindi ra po baka masyadong mabigat para sa isang babae ang pagiging Pangulo. So he does not recommend his daughter to run for president in the coming election. Pero nagsalita na si Sara, mga kababayan. Mukhang papayag na po ako na tumakbo. Pero pag-iisipan ko pa rin. Parang tatay din po niya, mga kababayan. Tatay din niya. So ipagpalagay na ho natin, nandyan na ho.
Sara Duterte for President. Rodrigo Roa Duterte for Vice President. Ano ito? Wala na kayang kahihiyan itong mag-ama? I think, my friends, this is going to be the downfall of the Dutertes kahit sako-sako pa ang kanilang pera. Isama po nila ang pera na manggagaling sa China. The Filipinos cannot stomach this. Sara Duterte, Rodrigo Duterte, President, Vice President, respectively. Ano sila? Sinuswerte. Wala na po bang ibang Pilipino na po pwedeng gumampan sa kanilang mga tungkulin? The Vice Presidency is open to everybody ho, including the incumbent President ho, mga kababayan. There is no prohibition in the Constitution for the President to run after his term, to run for Vice President. Wala pong prohibition yan. Okay? Pero, lalo na yan, mga kababayan, mag-ama, kakandidato for President and Vice President. Sa tingin po ba ninyo, tatanggapin po ng bayang Pilipinas ang ganitong sitwasyon? I don't think so. Sa pabayaan na ho ninyo, sinasabi niyan, panakot ko lang. Sinong tinatakot niya? Sinong matatakot sa kanya? Tatakbo po siya Vice President? Sige, tumakbo ka. Ano pakialam ko sa iyo? Pero hindi kita iboboto. Yan ang sinasabi ho ng iba. Tumakbo ka. Wala akong pakialam sa iyo. Pero hindi kita iboboto. Yan ang sinasabi ng mga Pilipinong nakakausap ko po. Hindi lalo na, sabi nga po ng isa, hindi lalo na kung mag-ama pa yan. Nakakahiya naman. As I've said, there is no prohibition for the incumbent president to run immediately for vice president when his term expires. Wala po. Wala. Pero, sa tingin po nyo, tama po kaya ang gagawin ng Pangulo? Tatakbo bilang Vice President. Tumakbo ka, sir. Walang matatakot. Wala hong matatakot dyan. Ayusin muna ninyo kaya ang PDP laban. Ayusin muna kaya ninyo ang PDP laban. Magandang gabi po, Sir Ben. Tama po ba sabihin ng Pangulo ng Bansa? Ay, panakot lang. Yan. Wag ko kayong mag-alala kung sinasabi yung panakot lang. Hindi mahalaga po yan. Ang mahalaga po tatakbo ba talaga? Bilang Vice President. For what? Para saan? Yun Para saan? Okay? Mel, Rodelio Militante is watching. Good evening, Padre. Kaya daw siya tatakbo na lang sa ikalawang Pangulo kasi may amnesty. So, ibig sabihin, may kasalanan siya na gusto niyang takasan. Pero, nagkakamali si Digong sapagkat wala pong amnesty, walang immunity ang Vice President. He should know that. Abogado yan Si Ben Paipon, hindi po abogado Wala pong amnesty, immunity ang Vice President. Sabi nga po ng isang Justice of the Supreme Court, ang Vice President's position po multifarious ang duties niyan at mga kapangyarihan unlike the President. Okay? Medyo iba po yung posisyon ng Vice President sa Presidente talaga. Ang Presidente lamang po ang binigyan ng ating saligang batas ng kapangyarihan. Hindi po pwedeng isakdal ang Pangulo habang siya po ay nanunungkulan bilang Presidente ng Pilipinas. Wala pong sinasabi ng ating saligang batas na pati ang Vice President ay may immunity. Wala po.
Oh, ang sinasabi ni Digong, gagawan daw po niya ng paraan para ang Vice President ay mabigyan din po ng immunity. Ang ibig sabihin po ni Digong, papalitan muna niya ang ating saligang batas. Aamyendahan po niya ang ating saligang batas by himself. That is impossible. Okay? Walang niya talaga itong Pangulo natin eh. Palibhasa alam niyang makapangyarihan ho siya. Ha? Akala niya magagawa niya lahat ang kanyang gustong gawin kahit mali, labag sa batas. Tandaan po niyo, sa Pilipinas, nobody is above the law. Ito nga po, tandaan ninyo ito ha, may kinatatakutan talaga ang Pangulong Duterte. Dalawa, ha? Locally, dito sa atin, nagsalita na po ang mga nasa oposisyon. Pagka mawala ka na sa posisyon, tsak yun, kalabuso ka. Yan ang sinasabi ko ng mga nasa oposisyon. Ha? Pangalawa po, eto, mukhang nanganganib po siya na makukulong mo ito eh. Kasi yung isinampang kaso sa kanya sa International Criminal Court, matibay po eh. At mukhang tuloy-tuloy magkakaroon po ng trial ho ito eh. Kahit pa umayaw ang ating Pangulo sa Roman Statute, mga kababayan, may poder ang International Criminal Court sa crimes against humanity. Tandaan ninyo ha, crimes against humanity. Yan po ang isinampa laban sa Pangulong Duterte ng mga abogado na nanggaling mismo dito sa Pilipinas. At yan po ay taken cognizance by the International Criminal Court. So abangan po ninyo. Dalawang kinatatakutan ng Pangulong Duterte. Kaya gusto niyang mag-Vice President, ultimately magiging Presidente uli siya. Kasi siya ho ang magnonombra ng tinatawag na pang-presidente ho. In other words, he will be, siya po ang mamamahala ho eh. For a while, halimbawa tapos ng eleksyon, okay? Vice President si Digong, Presidente ho nang nanalo, kung sino man naman nanalo, kakampi ho nila. Okay? Sasabihin ni Digong, mag-resign ka na, ako ng Presidente. Ayan. That's another possibility na gagawin po ni Pangulong Duterte. Pero ito po ay pinagtatalunan na po ng mga academicians, ng mga abogado ho. Will he be qualified to become president again under abnormal conditions when he wins as vice president? Ayan ho, pinag-aaralan na ho ng mga magagaling sa batas ang bagay na ito. Magaling talaga ito si Duterte ho, mga kabayan. Nakakabuisit talaga eh. Okay? Kaya daw siya tatakbo na lang sa ikalawang Pangulo kasi may amnesty o immunity. So, ibig sabihin, may kasalanan talaga siya na gusto niyang takasan. Talaga ho, meron po siyang kasalanan na gustong takasan ho, mga kababayan. Buenas noches, señoras y señores. Que Dios nos bendiga. Siyempre, sabi po ni Melito Rodelio Militante. Armando Dungo. Kung Mayo pa namatay ang 78-year-old na taga-Antique, at kailan naman o anong petsa dumating o nakapasok sa bansa ang Delta variant? Parang katakataka kung naka-stay lamang ang 78 years old sa kanilang bayan. Alam po ninyo ito, mga kababayan. Very kung minsan katakataka talaga, hindi ko maintindihan. Kanina tinatanong ko po ang aking sarili. Taga-Antique po ito. Ang Delta variant, kailan ba? Isang buwan na itong nakalilipas. May 30 po ito. Namatay po yung
Ale, wala pa pong isang buwan itong Delta variant dito sa atin na napapabalita. Pero bakit po sinasabing namatay sa Delta variant yung Ale? E di lalo na ho yung isa. May 19 ho, mga kababayan. May 19. Oh, namatay ho, May 19. Hindi ko maintindihan ho ito, mga kababayan. Talaga. I was asking myself too kanina, ano nangyari ho ito? Wala pang Delta variant dito sa atin. Itong June. Okay, itong buwan ng June, nakadumating na kalagitnaan po ng Hunyo siguro. Napapabalita na po yung Delta variant. Pero nakalipas na ho ang 15 days, July 19 na po tayo, mga kababayan. Hindi ko maintindihan ito kung paano nakapasok ito ng May. Bakit namatay po ng May 19? Merong namatay ng May 30 ng Delta variant. When the variant was not even a talk of the town. Hindi ko maintindihan. Pero ito po ay sinabi, statement galing po sa Department of Health. Siguro, Mr. Dungo, let us allow the Department of Health to explain why this is so. I cannot really understand it either. Hindi ko maintindihan. Jack Maawatan. Monaral, how are you, my friend? Watching from Canada. When are you coming back to the Philippines, my friend? Ayaw mo na yatang umuwi Lino Henova is also watching. Lino, insan, magandang gabi sa iyo at sa iyong pamilya. Sabi ni Francis Tika, laging biro ang sinasabi kapag sumabit sila. Wala naman pong ibang katwiran ho Katulad yan, sako-sakong pera. Nako, manghihingi daw po ng mga donasyon sa pribadong sektor. Dito pa lamang huling-huli na ang mga isda ho. Patay tayo talaga. Grabe talaga itong administrasyon na ito. Walang pakundangan sa sinasabi. Kahit ikasisira ho nila, wala silang pakialam. Hindi ko maintindihan mga kaibigan, paano mananalo ito? Maliban na lamang po kung naibulsan na nila ang Smartmatic at nasa kanila na ang basbas ng bansang China. Yan lamang po siguro ang kanilang pinagmamalaki sa ngayon. Otherwise, if the power of the Filipino people were to manaig, ay hindi po mananalo. Ito, mga kababayan. Alex Aquino. Good evening, my friend. How are you? Delia Tenorio Balmores. Good evening po. Sabi ni Delia. Christopher replied to Francis. Kaya daw siya tatakbo na lang sa ikalawang pangulo kasi may amnesty. Okay? Ang sabi po dito ni Christopher de los Santos, amnesty, akala lang niya yun. Pwede pa rin kasuhan si Tatay Digong kahit na maging Vice President pa siya ng Pilipinas. Sa totoo lang yan po ang sabi ni Christopher. But the Constitution does not give immunity or amnesty. Wala naman pong amnesty. An amnesty can only be given kapag na-commit mo na yung crime at na-convict ka na. Okay? Pero immunity is a different provision of the Constitution. It refers to the president, sitting president, who cannot be sued while acting as president. Pero siya lamang ang binigyan ng kapangyarihan, pribilehiyo na yan ng ating saligang batas. The Vice President has no immunity at all. Ang sinasabi ni Digong na nadinig ko, gagawa daw po siya ng paraan para ang Vice President, ay magkaroon din po ng immunity. Okay?
So, this means this could be made possible pagka nanalo na ho sila. Di ba? Pagka nanalo na sila, di lalong-lalo na kung promote ho siya as president, mag-resign, mamatay ang kanyang presidente, siya po ang magiging presidente ng bansa. Yan lang naman po ang nakikita ko na dahilan kung bakit gusto niyang mag-vice president. Because China wants him to remain as president of the Republic of the Philippines. Wala nang iba, mga kababayan, na may gusto na Pangulong Duterte ay magsilbing presidente muli ng Pilipinas, except China ho. And that is the truth. That is why China will pour sacks and sacks of money for him para manalo ho. Yan ang nakakatakot ho dito, mga kaibigan, pagka pinakialaman ho tayo ng bansang China. Anong gagawin ho ninyo, mga kababayan? Ano ang gagawin ho natin? Okay? Pag-aralan ho ninyo mabuti. Pag-aaralan ko rin ho ito, mga kababayan. Marco Joseph, hindi kaya dahil mahirap masugpo ang OLA dahil Chinese national ang may-ari, sir, ay matagal na ho na alam natin yan. Nagsasamantala na po ang mga incheck dito. Halos lahat po ng mga nagsasamantala at hindi masawata ng ating gobyerno ay mga Chinese communists who are now in the country today. Mark Joseph, tandaan mo yan. In-check ko ang mga may-ari ng mga OLA na ito. Lending institutions. Okay? Kaya po, mahirap masugpo ang OLA. Tama po ito. In-check po ang may-ari. Kaibigan ng Pangulong Duterte. Ayaw niyang galawin. Kung gusto niyang galawin, nagawa na po na sana niya yan. He should have done it already in defense of the Filipino people. Unfortunately, mas mahal siguro ng Pangulong Duterte ang mga komunistang in-check kaysa yung mga Pilipino mismo. Mark Joseph, alam mo na yan, ha? Lita Real, magandang gabi po, tatabit. Good evening, Lita. Francis Tika, sa Cebu, kapag kumuha ka ng national ID sa PSA, okay, bibigyan ka rin po ng ATM na galing sa Land Bank. Marami nagtatanong kung para saan daw po yung ATM kasi wala naman daw laman pa. Baka ito'y magamit sa eleksyon. This is new to me, ha? Francis, Mr. Tika, sir. Bago sa pandinig ko ito. Kukuha ka ng ID sa PSA, bibigyan ka ng ID, pagkatapos may kalaki pang ATM. Para saan? Hindi ko rin alam. Ha? Hindi ko rin alam kung saan, para saan yung ATM. Baka nga para sa election na kasi sako-sako eh. Abangan ho natin, mga kababayan. Sako-sako ito sinasabi ng Pangulong Duterte ho eh. At ako'y naniniwala na meron siyang sako-sakong kaperahan. Bakit? Ang dami-dami po. Bilyon-bilyon po itong hindi nila ipinamigay na ayuda ho eh. Isama po, paano nyo ho dyan yung ibibigay ng bansang China? Kasi ayaw naman po ng China na hindi manatiling Pangulo ng Republika ng Pilipinas si Digong. Yan ang totoo, mga kababayan. The Chinese government has a lot of stake in our president today. Chances are, magkakaroon ng interference sa election in 2022. Yan po ang napakadelikado na kailangan abatan po nating pareho. Okay? Ano kaya ito? ATM.
wala naman daw laman pa. Baka ito'y magamit sa election. Okay? Marilyn Makasukol Onyate is watching. Good evening, Mary. Ma'am Mercy Ong, dito lang naman po kami nakakapag-comment ni Sir Mel. Di naman kami friend ni Sir Mel sa account na Mercedes Ong. Di ko ma-open yung Mercy Ong. Nako, bakit naman po? Ay makipag-ugnayan kayo kay Mel, ha? Para matuloy-tuloy po ang komunikasyon yung dalawa. Ed Pausa, nakita ko na Ben, pakichange na lang ng invoice. Ang tama pala ay 7. Okay. Pwede mo nang ano yan, i-retype siguro, Padre. At papirmahan mo kay Jovi. Huh? Pwede mo nang i-retype yan at gawin mo lang instead of 18, 17. Okay? Tapos, ay, dagdagan mo na yung US dollars. Okay? Pwede mo i-retype yan word for word na except yung pero sa tingin ko, kailangan ang pipirma ho dyan si Jovi. Ha? Okay? Let me know kung nagawa na, Padre. Ha? Okay. Thank you very much, Ed. Janela Relin Rato. Pa-help naman po sa mga OLA victims. Ayun. Ito pa isa. OLA victim din po. Ho? Ha? Lake Camera ho ito. Bago. Bagong biktima. Paano kayo na biktima ho dito? Tagal-tagal na po namin pinag-uusapan dito. Huwag na muna kayong sasali. At totoo din yung mga biktima po nito na hinaharas at ano pa ito, yung bang tinatakot, pati mga kamag-anak, mga friendships nila, nadadamay ho Ang sabi ho namin, halimbawa, maniningil, murahin ninyo. Ha? Ayun ako talaga naman. At wag na ho kayo, ayun ako. Okay, panoorin po ninyo yung YouTube na ginawa ni Tata Ben, ha? Para magka-idea po kayo kung ano ang dapat ninyong gawin. Pero I'm telling you now, watch for that video sa YouTube ni Ben Paipon. Malalaman po ninyo paano ang gagawin po ninyo sa pagkakataong ganire. Ha? Okay? Ben Paipon po, ha? YouTube. Hanapin po niyo sa YouTube, Ben Paipon. Okay? Janela Rain Rato. Ayan. Matutulungan ho namin kayo. Matutulungan din po niyo ang sarili ho ninyo. Ang sinasabi ko nga sa mga bagong OLA victims, try to form an organization na at kayo mismo ang mag-uusap-usap. Mas malakas po ang puwersa ho ninyo kung united kayo. United. Kaya po ng ginawa ho namin sa National Bureau of Investigation. Tatlo lamang po yung mga nag-file, pero isang katerba ho kami nagpunta ho roon. Kasama po ako, kasama po si Kaperi. Kanya, nakita po ng NBI yung gravity of the offense against the Filipino poor. Kayo ho yun Tayo ho yun Biktima po ng mga komunistang inchik na naman po ito Ayun ako talaga. So, panoorin muna ninyo yung video na ginawa ko sa YouTube. Ben Paipon. Hanapin lamang po ninyo Ben Paipon. And then after that, kung meron pa kayong tanong, let me know. Okay? Mag-post lang kayo dito, mag-comment lamang po kayo dito sa ating Facebook Live. Okay? Lita Real, anong klaseng pangulo dito sa atin tatabin? Ang sarap iwarikin. Okay? Anong klaseng pangulo dito sa atin tatabin? Ang sarap iwarikin. Ikaw naman, Lita, maawa ka naman. Huwag kang ganyan, Alright.
Ito nga pala, mga kababayan, itong programa natin, Facebook Live, dito po sa Broad Streamcast Communicators. Sana i-like, i-follow ho ninyo ang programang ito. Ha? At nang makatulong din po tayo sa iba nating mga kababayan. Okay? Like and follow or subscribe sa Broad Streamcast Communicators. Itong programa po natin. Hanapin lamang po ninyo itong Your Honor please sa Broad Streamcast Communicators. Okay? At kung pwede lamang, i-like and share po ninyo ang lahat ng mga programa po natin dito para makatulong po kami sa inyo din. At ganoon din po, syempre, i-subscribe po ninyo yung YouTube po natin. Ha? Gagawa pa tayo ng ilang pang mga videos para sa kapakinabangan ng ating mga taga-subaybay. Alright, Lita Real, anong klaseng pangulo dito sa ating tatabin? Ang sarap, tiwarikin. Salbahe ka talaga. Talits, Robisita Barnakea. Good evening, Sir Ben Paipon. Magandang gabi din po, Ma'am Rubisita. Okay? De Los Santos Christopher. Ang takot, Tatay Ben, si Presidente Digong na matalo sila sa darating na 2022 national elections kasi sigurado patong-patong na kaso ang isasampa sa kanya. That is the promise of the opposition. Chris, kaya takot na itong si Mr. Digong. Sino po ba namang hindi matakot? Meron na tayong presidente. Dalawa na nga nakakulong nakulong na po because of graft and corruption. Ito pa, dereliction of duty. Crimes against humanity na nagawa ng ating Pangulong Rodrigo Duterte. Marami po siyang kasalanan sa Pilipino. Kanya takot ito na mawala sa posisyon. Ang pangako nga ng oposisyon sigurado yan, pagkawala ng pwesto, kalabuso yan. Sino bang hindi matatakot dyan? Pero tutuhanin siguro ito, mga kababayan ko. Kaya takot na takot din po ang Pangulo. Rufino Pablo, sir, gusto lang niya to be relevant kasi lame duck na siya. Tama ho ito, Ma'am Tataping. Pero yung sasabihin mong tinatakot lamang ho tayo. Tama ito si Tataping. Pakitang gilas lamang ho siya. Pakitang matapang pa rin siya. Para pakitang hindi siya natatakot kahit kanino. Kahit alam ko niyang wala na siyang kapangyarihan, lame duck na ho ito Ilang buwan na lamang wala na sa posisyon ito Kahit manalo pa siyang vice president mga kababayan. Lame duck na yan. Maliban lang, pagka nanalo siyang vice president at yung presidente niya, kanya rin, at patayin po niya, papag-resignin ka agad, magiging presidente siya. Pero sa tingin po ba ninyo, papayag po ang mga Pilipino dito? Papayag po ba mga academicians, mga lawyers po, mga kababayan? Papayag kaya ang Supreme Court dito? That we will have a rehash presidente mga kababayan. Walang second term for the president. Ano kaya ang magiging issue dito pagka nanalo siya? Ipagpipilitan niya. Pagdedeklara kaya ng martial law ito. Pagka nagreklamo at nagprotesta ang taong bayan, dito magkakasabukan, mga kababayan. Palagay ko, dito na po yung tinatawag na revolutionary government coming from the people. At hindi po revolutionary government coming from the president. Okay? Dalawang magkaiba yun, mga kababayan. Ipinapanukalan ni Digong ng mga nakalipas na panahon. Revolutionary government coming from the government itself. Saan ka pa nakakita niyan? Ito mga kababayan, pagka nagkataon na manalo as vice president at nag-succeed po siya
sa manalo presidente for whatever reason. So, mga kababayan, I think there will be a lot of protests at hindi po papayag ang mga Pilipino na ganito ang mangyayari. Kanya, sa tingin ko ho, mga kababayan, there will be a real revolution from the Filipino people. Yan ang abangan ho ninyo, mga kababayan. Okay? Gusto lang niya to be relevant kasi lame duck na siya. Tama ho. Tatapig, thank you very much. Athens, Nortalne, Chonatni. Okay? Evening po, Sir Ben. Watching from Antipolo City, Rizal. Ayan, Altea. Good evening, ma'am. Good evening. Ravenna Naya. Wow. Si Ma'am Ravenna nandito na muli sa ating Your Honor, please. Thank you very much, Ma'am Ravenna. Missed you. Okay? Thank you and good evening. Francis Tika. Francis. Simple lang po, Sir Ben. Ginagago nila ang sambayanang Pilipino. Sana naman, nagising na ang lahat. Wala na sa ayos ang kanyang sinasabi. Pag nasusukol, sasabihin joke lang naman yun. Ganyan pa ba ang leader na ating pagkakatiwalaan ng bansa? Sa totoo lamang ho, mga kababayan, we are taken for a ride already. Wala na, ginagago na talaga tayo, mga kapitbahay, mga kababayan. Ay, grabe na itong nangyayari. Ravenna Naya, good evening, Your Honor. Sorry, brown out kami. Walang net. Kababalik lang. Ay, nako, salamat naman po, Ma'am Ravenna. Thank you very much for watching the program and liking our program. Patas Balita, wala ka pang nasabi, Padre. Good evening. Ha? Anong say mo dito sa mga nangyayari? Ed Bausa is watching. Ed, okay na? Sadol Chongson the second is watching. Good evening. Francis Tika, nakakalungkot lang po, Sir Ben. Napipilitan ang ating men in uniform na susunod sa mali. Ito nga pag-uusapan nun natin, mga kababayan. No? Saglit lamang po ito. Kung mapapansin po ninyo, halos lahat ng mga pwesto sa gobyerno ho natin ay mga general, active and non-active duty ang mga naririyan na. Civil positions which are not supposed to be given to active duty generals or men in uniform, napupunta na po sa kanila. And sila po ang nagdi-decide na ho yata eh. Kaya nakakatakot ito, mga kababayan, because once the military gains power ulit, babalik na ho tayo sa madilim na bahagi ng ating kasaysayan. It only happened once, but as they say, history repeats itself. We do not even know kung magtatagal sa mundo si Digong, pero nakaugat na po ang mga militar. Nakakatakot po ito, mga kababayan. That is why I would like to call the attention of the young officers of the Philippines today. The only savior, the only savior of the Philippines today will come from the young officers, young graduates. Ito yung mga bagong nabigyan po ng kapangyarihan sa militar. Sana ho, mapag-aralan po ninyong mabuti ang nangyayari po sa ating bansa sa ngayon.
para maputol po ang pamamalagi, pananatili ng mga general sa mga civilian positions today. Nakakaalarma na po ito. Huwag sanang payagan ng mga young officers if you do not want our country to be under military rule. It will not always be Duterte at the helm. Nangyayari lamang po ito sapagkat binigyan ng kapangyarihan, binigyan ng pribileyo ng Pangulong Duterte ang mga generals po. Unang-una, he wants to be protected. Oh? He wants to remain in power with the support of the military. Kanyan nandyan po ang mga general sa mga panahon na ito. But Duterte may not last forever, and that is a fact. But how about the military rule which will happen when Duterte is out of office? So, mga kababayan, pakitignan lamang po mabuti ang konseptong ito, lalong-lalo na sa ating mga young officers today. Kayo lamang po ang pwedeng magligtas ng ating bansa sa kamay ng isang military dictatorship which is happening in Myanmar. Mga kababayan, ito'y mangyayari po dito sa Pilipinas kung hindi po mapigil itong pananatili ng mga general sa mga civilian positions under the Duterte administration. Tandaan ho ninyo ito, mga kababayan. Myanmar is under a military dictatorship, mga kababayan. Masyadong lumaki ang ulo ng mga general. Sinakop po nila ang civilian government and now they are killing their own people. This could happen in the country with the generals at the helm. Who knows? Mga kababayan. So ang tanging tagapagligtas lamang po natin dito, eto mga mabubuting mga young officers who are now serving the country as soldiers. Sana ho, mag-usap-usap po ang ating mga young officers now at meron pang panahon na hindi pa po tuluyang nakakaisip ng anumang iisipin po ng mga general na ganid ho sa kapangyarihan din. Hindi po nawawala ang ambisyon ng mga general. Nakakatakot po ito, mga kababayan. I am not an alarmist. I do not want the Filipino people to go panic or paniki. Pero sinasabi ko na po, ang dangers that may come about, mga kababayan, kung hindi po masasawata ang pananatili ng mga general sa ating mga civilian positions in the government today. Ang tagapagligtas po natin dito, kausapin na po ninyo, may mga kamag-anak po kayo, mga friends, relatives, classmates, na bagong graduate, mga bagong opisyales na hindi pa po nadudungisan ang kanilang reputasyon. Kausapin na po ninyo sila para mag-usap-usap sila mismo at iligtas ang ating bansa sa kamay ng military dictatorship. Sana ho, maiwasan ito. Okay? At hindi po mangyari. Okay? Areglado. So, salamat po. Salamat po kay Francis. Nakalulungkot lang po, Sir Ben. Mapipilitan ang ating men and uniform na sumunod sa mali. Yan po ang sinasabi po natin. Try to react po. Mag-comment po kayo sa aking sinabi. Gusto ko nang talakayin po sana ito during the past few days, but I was thinking baka naman po hindi pa. Pero sa nakikita ko, mga kababayan, pardon me, pero iba yung pakiramdam ko po . Bantakin ho ninyo, halos lahat ng mga civilian positions here
sensitive positions which should be manned by career personnel ho. Hawak na po ng mga ng mga militar ho eh. Hindi naman po palaging nandyan po si Pangulong Duterte. Ngayon ho, halimbawa, mamatay bukas ho ang Pangulo. Sa tingin po ba ninyo, makakapag-take over si Ma'am Leni Robredo with the presence of the military people right now in the civilian government? Baka mahirapan ho, mga kababayan. Kasi, iiral ho yung mga personal ambitions nitong mga nasa militar. I'm not telling you na lahat ho sila ganyan. Pero, kung ilan ho sa kanila na matataas na ang posisyon, sinusunod ho ng mga under nila. What if mag-isip po sila ng iba na hindi po para sa Pilipinas? Yan po ang nakakatakot. With the generals ruling civilian government, mahirap po ito, mga kababayan. It was never the vision of our constitutionalists that our country would be run by military officers. Hindi po. Pero ngayon, under Duterte's term, mga militar po ang nandito na sa ating civilian government. Ulitin ko po, paano kung mawala na si Digong? Matanda na rin ito. May sakit pa po. Hindi po natin ipinagdarasal na mapaaga siya. Hindi po. Pero paano kung magkaroon po ng aksidente o sakuna at mawala po siya kaagad? Do you think the military people who are now in place in our government will allow Leni Robredo, the elected vice president, to take over? Pag-isipan ninyo, mga kababayan. Pag-isipan po natin mabuti ito. Francis, pag-isipan po natin ito. Okay? Ravenna Naya, binabati po niya si Olive Patches, Rodel Boncel, Joan Soto Mofet. Good evening daw po, sabi ni Ma'am Ravenna Naya. Ganun din po si Lilian Gabriel is still watching. Nandyan pa po siya. Hindi umaalis. Thank you, Lilian. Susana Odin, binabati rin po ni Ma'am Ravenna. Ganun din po sila Annelie, Candesa, Anak Lilian, My God's Angels. Sorry, late ako. May problema ang FB ko. Ayan. De Los Santos Christopher, anong say mo sa ating munting komentaryo tungkol sa mga militar na nasa civilian positions now? Andronio is watching. Good evening, sir. SB Migs Mendoza Flores ng Oton, Iloilo. Good evening. Sabi ni Ma'am Ravenna at kami din po babati sa inyo. Ravenna Naya, Mayor Karina Flores ng Oton, Iloilo. Kumusta po ang Oton? Iloilo City. Nasa ECQ, dumadami po ang COVID virus, pati na po ang Delta variant. Shout out lamang po kung kailangan na ang saklolo. Ravenna Naya, Doktora Inosanto, my personal doctor. Ay, salamat po. Huwag ninyong pababayaan po si Ma'am Ravenna. Doktora Inosanto, good evening po, Doktora. Eve M. Ramos, good evening, ma'am. Kumusta na ho kayo? Jane Cruz, puro hearts, hearts, hearts. Ay, salamat po, ma'am Jane. Good evening. Ravenna Naya, good evening kay Taylor Dorothy. Okay? Ed Pausa, sabi ni Ed, okay, thanks, my friend. Sabi, thank you very much. Gawin mo na yan, I-retype mo na lang, partner. Ravenna Naya, Lolita Malabanan, Delarama. Good evening. Sabi po ni Ma'am Ravenna. Nandyan pa si VG Tagalog. Wala bang Ilocano dyan, Ma'am Ravenna?
Hali Kenzu. Ay, ang daming kaibigan ni Ma'am Ravenna. Mylene Kalumpita Saladero. May Traguna, Ivy Tragona. Ayan. Mel Rodelio Militante. Amnesty means a period during which offenders are exempt from punishment. Ayan. While immunity means protection or exemption from something, especially an obligation or penalty. Ayan. Immunity and amnesty. Sabi ko nga kanina ho, yung amnesty, pwedeng ano na yan parang ibibigay po sa mga nagkasala. Itong immunity, hindi pa man po nagkakasala, okay, nagkasala na, hindi mo po pwedeng kasuhan. Okay? Hindi po pwedeng kasuhan sapagkat ipinagbabawal ng saligang batas. It's a constitutional provision that presidents cannot be sued while in office. The vice president has no such thing as amnesty or immunity. Okay? Approve? Ayos. Francis Tica, salamat Sir Ben sa mga comments ko. Kaya lagi ako sumusubaybay sa inyo dahil binibigyan nyo ng buhay ang aming mga comments po. God bless po, Sir Ben. Ganyan naman po talaga ho ang dapat sa mga comments. Bigyan po talaga ng halaga. Kung meron mang pong pagtutuwid, gawin po in a sense na hindi tayo makaka-offend. Alam po ninyo ang aking panuntunan sa buhay. Nandyan po sa intro natin, pagsisimula ng ating programa. Every day, every night. Magkaiba man ang ating pananaw. Hindi tayo magkaaway. Sa dulo, makikita rin natin ang daan tungo sa pagkakasundo at kapayapaan. Di ba? Okay? So Francis, thank you very much also. Talagang this is my style sa pagproprograma. Binibigyan ng halaga ang magagaling sa taong bayan. I think your opinions are equal as mine. Hindi po kumo si Ben Paipon ang anchorman natin dito. Siya lamang po ang tama. Hindi ho. I could be mistaken also. Pwede rin po ako magkamali. Kung minsan nga po tinutuwid po ako dito ni Charlie Fry ayos yun Si Melito, tinutuwid po ang mga pagkakamali ko dito Kaya natutuwa po ako sapagkat itong tama ho Ito ang tama po Di ba? Okay? Marie Clado is watching. Good evening, Marie. Dan sharing na po, sabi ni Ma'am Ravenna Naya. Thank you very much po. Subscribe na rin po, Your Honor. Thank you very much. Deli Castañeda is watching. Good evening, ma'am. Wala na rubbish na yang Pangulo natin. Rubbish. Alam po ninyo yung rubbish sa mga English. Wala na talagang sira. Hopeless person na yan. Isako na yan. O yan. Sa halip na isako yung pera, isako na yung Pangulo. Sabi ni Ma'am Ravenna, masyado naman yata, ma'am. Pero kung yan naman talagang nararapat na ay nako talaga naman. Good evening po. Kumusta po kayo? God bless po. Sabi ni Deli Castañeda. Ma'am Ravenna, I always follow BSC, Broad Streamcast Communicators. Thank you very much, Ma'am Ravenna. Francis Tica is watching. Chincha Buste, nasaan na po ang tinatawag na delikadesa nang dahil sa kapangyarihan, hindi lang sambayanan ang masisira, siya rin mismo, sana maliwanagan siya. Alam po ninyo mga kababayan, talaga, sa totoo lamang,
kung tatakbong pangalawang Pangulo, ang Pangulong Rodrigo Duterte, sa tingin po ba ninyo, maniniwala ang taong bayan na gusto pa ba niyang maglingkod? Siya na mismo ang nagsasabi ho eh. Gusto ko nang magpahinga. Pero ngayon papalapit ang halalan, gusto ko niyang maglingkod muli. Ipagpatuloy ang hindi mo nga manatapos-tapos sa mga pangako mo eh. At hindi mo na matatapos yan sapagkat matanda ka na rin. Di ba, sir? Sorry ha. Hindi ko naman sinasabing ang mga matatanda na wala na talagang pag-asa makapaglingkod na muli. Hindi po ganon. Pero for a president na medyo 76 na, tumigil ka na. Sapagkat meron pang mas mabata na kayang-kayang maglingkod sa taong bayan ng tama. Katulad mo, sir. Madalas mong sinasabi noon eh. Gusto mo nang magpahinga eh. Pero ayaw mo naman bitawan ng presidency. Kasi ayaw mong palitan ka ni Leni Robredo eh. Ha? Di ba? Cynthia, nasaan po ang tinatawag na delikadesa nang dahil sa kapangyarihan, hindi lang sambayanan ang masisira, siya na mismo. Sana maliwanagan siya. Mr. President, kayo po ang masisira. Sira na talaga kayo. Lalo na ngayon, hindi nyo may paliwanag saan manggagaling yung sako-sako na pera na ipamumudmud po niyo sa mga butante itong darating na halalan. Saan manggagaling yan? Nakakaya naman ho kayo, Mr. President. Marco Joseph, hindi na natin kilala ang bayan ni Juan dahil sa ginagawa nilang panlilinlang sa sambayanang Pilipino. Muli na nilang kinukulong ang bayan na para dapat sa mamamayang Pilipino. Marco Joseph, you just said it right. Tama po ang sinabi po ninyo. Mabuhay ka. Dangan nga lamang, huwag ka nang magpapautos sa mga ola, ha? Huwag ka nang iwanan mo na yan. Maraming mga nagpapautang dito sa atin na hindi po dyan mga katulad ng mga loan sharks na yan. Okay? Francis T. Caserben, maraming nagsasabi na maraming nagawa si Duterte, lalo na yung pero ang tanong, nakikinabang po ba rito ang ating mga kababayan? Mahihirap na tulad ko, paano nasabi makinabang ang mga negosyante? Paano makinabang ang mga kababayan natin dito samantala kung dadaan naman sa mga skyway may bayad? Ito ba yung bulbul mga negosyante ang tutulong nakikinabang? Ay nako talaga, Francis, sa totoo lamang ang lalaki ng binabayaran ko sa mga skyway. Kaya ayaw ko na magkaroon ng sasakyan. Mel, ilang pang mga comments ito bago tayo magpaalam. Di kasi nila pinag-uusapan at bigyan ng solusyon ang totoong problema ng ating bansa. Kadalasan kung sino pa ang dapat na magbigay ng solusyon, sila ang mga offenders. Ika ng tambay. How do you face the problem if the problem is your face? Sabi ni Mel, tamang-tama ka dyan, partner. Tamang-tama, tapusin na rin natin ang programa muna natin ngayong gabi. Bukas magkikita tayo muli. Alas 8 hanggang alas 10 at sana po kasama pa rin ho namin kayo sa ating Your Honor, please. Yung mga biktima ng OLA, alam na po ninyo ang gagawin ninyo pagka napanood nyo yung YouTube video natin. Mag-message po kayo kung meron pa kayong gusto malaman, okay? Para pa magawa nyo natin ang paraan. At manood ho dito sa ating Facebook Live, okay?
At dito kayo mag-comment dito sa programa ho natin para mababasa ni Tata Ben Paipon. Okay? Alright. Wala na tayong oras sa lahat ng mga nanood at nag-comment. Maraming salamat po. Tata Ben Paipon here. Saying thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Marco Joseph, God bless po. Sir Ben, God bless din po. Good night, everybody. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat po.